Mga minamahal, niloko po kayo sa buong buhay ninyo. Na ang itlog at tokwa raw ang may pinakamataas na protina. Kasinungalingan po iyan. Sa loob ng 20 taon at sa mahigit 2,200 na pasyenteng aking nakita, wala pa akong nakitang ni isang tao na lumaki ang kalamnan dahil lamang sa itlog at tokwa. Magandang araw po, ako si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa rehabilitation medicine na may 20 taong karanasan. Noong Setyembre ng nakaraang taon, isinugod sa emergency room si Lola Elena Santos, 74 taong gulang na taga Quezon City. Nadulas daw po siya habang papunta sa banyo. Doktor, 3 itlog ang kinakain ko araw-araw, sabi niya. Nang hawakan ko ang braso ni Lola, nagulat ako dahil butot balat na lang siya. Kaya't ibinahagi ko sa kanya ang 3 bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Pagkalipas ng 3 buwan, pumasok siya sa klinika ko na naglalakad mag-isa. Doktor, nabuhat ko na po ang apo ko kahapon, sabi niya. Kayo rin po ba ay hinihingal kapag umaakyat ng hagdanan, nahihirapan buksan ang takip ng bote at walang lakas kapag hinihiling ng apo ninyo na buhatin sila? Paglampas ng edad 60, nababawasan ng 1 kilo ang ating kalamnan kada taon. Kahit pa wala kayong ginagawa. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, sa loob lamang ng 2 linggo ay magaan ninyong mabubuhat ang inyong apo at ang inyong lakas ay babata ng 30 taon. Mag-subscribe po at i-like ang video na ito. Para sa mga nakasubok ng kumain ng itlog o tokwa para palakihin ang kalamnan, pakipindot po ang numerong 1 sa comments. Simulan na po natin. Ang pangatlo sa listahan ay ang tostadong soy powder. Soy powder, nakakatulong po ba iyon sa pagpapalaki ng kalamnan? Ngayon ko lang po narinig yan. Opo, tama po. Karamihan ay hindi ito alam, ngunit mas mabisa po ito kaysa sa itlog. Ipaliwanag ko muna kung ano leucine. Ang leucine ay ang sangkap sa pagbuo ng kalamnan. No? Kapag nagtatayo ng bahay, kailangan ng mga ladrilyo, hindi po ba? Sa pagbuo ng kalamnan, kailangan naman ng leucine. Ngunit kailangan ng mahigit 2.5 gramo ng leucine sa isang kainan para mabuo ang kalamnan. Kung mas mababa sa 2.5 gramo, walang mangyayari. Pareho lang iyan sa hindi makapagtayo ng bahay dahil kulang sa ladrilyo. Ang isang bloke ng tokwa na may bigat na 300 gramo ay meron lamang 1.8 gramo ng leucine. Mas mababa sa 5 gramo, tama po. Kaya hindi nabubuo ang kalamnan. Ngunit ang 4 na kutsara ng tostadong soy powder na 40 gramo lamang ay mayroon ng 2.1 gramo ng leucine. Kung pagbabatayan ng bigat 7 beses na mas magaan ang soy powder kaysa sa tokwa pero mas marami pa tong leucine, iyan po ang kapangyarihan ng concentration. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng simple. Ang tokwa ay parang espongha na puno ng tubig. Sa 300 gramo nito, wala pang 50 gramo ang purong soya at ang natitira ay puro tubig. Kaya natural na mababa ang leucine nito. Sa kabilang banda, ang soy powder ay purong soya na tinanggalan ng tubig at giniling. Ang buong karempagramo ay purong soya, kaya sa parehong dami ng kinain, mas maraming leucine ang makukuha rito. Noong 2024, nagsagawa ng isang comparative experiment ang Harvard University. Hinati nila sa 2 grupo ang 200 na senior citizens na may edad 60 pataas. Ang isang grupo ay pinakain ng 1 bloke ng tokwa araw-araw, habang ang isa namang grupo ay 4 na kutsara ng soy powder. Pagkatapos ng 3 buwan, ano sa tingin ninyo ang resulta? Ang grupo ng tokwa ay nadagdagan ng 1.2 kilogram ng kalamnan. Ngunit ang grupo ng soy powder ay nadagdagan ng 2.8 kilogram. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas nakakagulat ay ang oras ng digestion. Tumatagal ng 4 na oras bago matunaw ang tokwa sa tiyan. Ngunit ang soy powder 1 oras at kalahati lang ay tapos na. Bakit po kaya? Dahil buo ang tokwa, kailangan itong dahan-dahang tunawin ng tiyan. Samantalang ang soy powder ay pulbos na. Kapag hinalo sa tubig agad, itong naa-absorb ng katawan. Ayon sa pagsukat ng Department of Food Science and Engineering, sa isang pangunahing universidad sa Maynila, ang digestive enzyme decomposition rate ng tostadong soy powder ay 89%. Ang sa tokwa ay 54% lamang. Sa madaling salita, kung kumain kayo ng 100 gram ng soy powder, 89 gram nito ang mapapakinabangan ng katawan. Sa 100 gram ng tokwa, 54 gram lang ang magagamit at 46 gram ang masasayang noong Mayo.
Nang nakaraang taon, dumating sa klinika ko si Lola Corazon Reyes, 68 taong gulang mula sa Makati City. Mahilig daw po siya sa tokwa. Araw-araw siyang kumakain nito sa umaga't gabi. Doktor, araw-araw akong kumakain ng tokwa pero bakit po nangihina ang mga braso ko? Kahit pagbubuhat ng bayong ay hirap ako. Nang suriin ko siya, ang kanyang muscle mass ay 61% lang ng normal. Lola, subukan ninyo pong palitan ng tokwa ng soy powder. Ihalo ninyo sa gatas. Soy powder po. Mas maganda po ba iyon kaysa tokwa? Opo. 7 beses po itong mas concentrated. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ito ni Lola. Tuwing umaga, naghahalo siya ng 4 na kutsara ng soy powder sa 200 ml na gatas. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok si Lola sa klinika ko na nakangiti. Doktor, namalengke ako kahapon at parang ang gaan ng bayong ko. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 2.3 kilogram. Sa loob lang ng 2 buwan. Mga kaibigan, may isa pang bentahe ang soy powder. Ito ay ang pagiging praktikal. Ang tokwa kahit ilagay sa ref ay madaling masira sa loob ng ilang araw. Ngunit ang soy powder tatagal ng 1 o 2 buwan basta't selyado ng maayos at madali pa itong ihanda. Ang tokwa kailangan pang hiwaing iprito. Ang soy powder ihalo lang sa gatas o tubig tapos na. 5 minuto lang handa na. Gusto ninyo ba ng praktikal na paraan? Pagkagising sa umaga, magsali ng 200 ml na gatas sa isang baso. Magdagdag ng 4 na kutsara ng tostadong soy powder, haluin mabuti at iyon na. Ganun lang kadali. Siguraduhin lang na tostadong soy powder ang gagamitin. Ang hindi tostado ay mahirap tunawin at nagdudulot ng kabag. Sa mga supermarket, mayroon pong tinitindang tostadong soy powder. Iyon po ang bilhin ninyo. Pero magiging tapat po ako sa inyo. May dahilan kung bakit nasa pangatlong pwesto lang ang soy powder. Medyo matabang po ang lasa nito. Bagamat malinamnam, maaring magsawa kayo kung araw-araw. Kaya mayroon tayong pangalawang pwesto. Ang numero 2 ay mas masarap at mas mataas pa sa leucine. Pero ito ang pagkaing inaakala ninyong mamantika. Ano kaya ito? Sasabihin ko na po ngayon, ang numero 2 ay karne ng bibe. Karne ng bibe. Hindi po ba mamantika yan at masama sa katawan? Hindi po. Iyan ay isang malaking maling akala. Ang taba ng karne ng bibe ay hindi masamang taba. Sinuri ito ng National Research Institute ng Japan. Ang 73% ng taba ng bibe ay good fat o taba na mabuti para sa katawan. Ipaliwanag ko ng simple. Mayroong 2 uri ng taba, ang masamang taba at ang mabuting taba. Ang taba ng liempo ay 60% masamang taba. Nagbabara ito ng mga ugat. Kaya kapag madalas kumain ng liempo, tumataas ang presyon ng dugo at ang panganib sa sakit sa puso. Ngunit ang taba ng bibe, 73% nito ay good fat. Isipin ninyo ang olive oil. Sinasabi nating masustansya ang olive oil, hindi po ba? Ganoon din ang taba ng bibe. Nililinis nito ang ating mga ugat. Ang mas nakakamangha ay ang taglay nitong leucine. Ang 100 grams ng chicken breast ay may 2.8 grams ng leucine. Ngunit ang 100 gram ng karne ng bibe ay may 3.6 gram. Mas mataas ng 1.3 beses kaysa sa chicken breast. Natatandaan ninyo, para makabuo ng kalamnan, kailangan ng higit sa 2.5 g ng leucine sa isang kainan. Sa chicken breast, kailangan ninyong kumain ng 100 gram para lang maabot ang 2.8 gram. Pero sa karne ng bibe, sa 100 gram pa lang ay 3.6 gram na. Siguradong lampas sa kailangan, nagsagawa ng 3 buwang eksperimento ang UCLA. Hinati nila ang 240 na senior citizens na may edad 65 pataas sa 2 grupo. Ang unang grupo ay kumain ng 100 gram ng chicken breast araw-araw. Ang pangalawang grupo naman ay 100 gram ng karne ng bibe. Ang resulta, pagkatapos ng 3 buwan, ay nakakagulat. Ang grupo ng chicken breast ay nadagdagan ng 4.2% ng kalamnan. Ngunit ang grupo ng karne ng bibe ay nadagdagan ng 9.7%. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas nakakagulat ay ang completion rate. Halos kalahati ng grupo ng chicken breast ang sumuko. Ano ang dahilan? Sobrang tuyo at matigas daw. At walang lasa. Pinilit nilang kainin pero sumuko rin sa huli.
Sa kabilang banda, 91% ng grupo ng karne ng bibe ang nakatapos dahil malambot at masarap na gustuhan nila. Mayroon pong tinatawag na tenderness index. Kung mas mataas ang numero, mas malambot. Ang karne ng bibe ay may 92 puntos. Ang chicken breast, 34 puntos lang. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Bakit po ganoon kalaki ang agwat sa karne ng bibe? Ang taba ay pantay na nakakalat sa pagitan ng laman. Kaya kapag nginuya, ito ay makatas at malambot. Para itong natutunaw sa bibig. Samantalang ang chicken breast ay halos walang taba. Kaya ito tuyo at matigas at walang lasa. Kung ang mga kabataan nga ay ayaw kumain ng chicken breast, bakit pa po natin papahirapan ang mga senior na kumain ng walang lasa para lang makakuha ng protina? Noong Agosto ng nakaraang taon, dumalaw sa akin si Lolo Jose Cruz, 70 taong gulang mula sa Cebu City. Kumakain daw siya ng chicken breast araw-araw para lumaki ang kalamnan. Doktor, hirap na hirap po akong lunukin ang chicken breast. Tinutulak ko na lang ng tubig. Lolo, subukan ninyo po ang karne ng bibe. Mas malambot po iyon. Karne ng bibe po. Hindi po ba mamantika yun? Yun po ay good fat. Katulad lang po ng olive oil. Bagamat nag-aalinlangan, pinalitan ni Lolo ang kanyang kinakain. Sinubukan niya ang nilagang bibe. Pagkalipas ng 2 buwan, masayang pumasok si Lolo sa klinika. Doktor, ang sarap pong lunukin ng karne ng bibe. Kahit araw-arawin, hindi nakakasawa. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 3.8 kilogram. Noong kumakain siya ng chicken breast, 0.5 kilogram lang ang itinaas nito sa loob ng 1 taon. Mga kaibigan, may isa pa pong sikreto ang karne ng bibe. Kapag pinakuluan ito ng matagal, tumataas ang absorption rate nito ng 67%. Ito ay ayon sa isang pag-aaral sa Tokyo. Bakit po kaya kapag matagal na pinakuluan ang karne ng bibe, lumuluwag ang protein structure nito? Dahil dito, mas nagiging madali para sa tiyan na tunawin ito. Bibigyan ko kayo ng praktikal na paraan. Bumili ng 1 buong bibe, punuin ng tubig ang 1 malaking kaldero at ilagay ang bibe. Magdagdag ng 1 tangkay ng leek, 10 butil ng bawang at 1 piraso ng luya. Pakuluin sa malakas na apoy. At kapag kumulo na hinaan ng apoy, hayaan itong kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 2 oras. Ito po ang nilagang bibe. Pagkatapos ng 2 oras, kusa nang natatanggal ang laman sa buto. 1 dampi lang ng tinidor. Hihiwalay na ang laman. Kung ganito kalambot, pinakamataas ang absorption rate, kumain lamang ng 100 gram kada araw. Ito ay katumbas ng kalahating mangkok ng kanin. Maaari ninyo itong kainin sa tanghalian o hapunan. Ngunit tanggalin po ang balat. Maraming taba sa balat. Ang laman lang po ang kainin. Pero magiging tapat po ako sa inyo. May dahilan kung bakit nasa pangalawang pwesto lang ang karne ng bibe. Medyo matrabaho itong ihanda. Kailangan itong pakuluan ng 2 oras. Kaya meron tayong numero 1. Ang numero 1 ay simple lang ihanda at mas marami pang leucine kaysa sa karne ng bibe. Ang protein concentration nito ay umaabot sa 80%. Ano kaya ito? Ito ang pagkaing kinakain ng ating mga pambansang atleta tuwing umaga. Sasabihin ko na po ngayon, ang numero 1 ay ang huang tai, pinatuyong isdang, polak huang tai po. Yung tuyong isda po ba ang tinutukoy ninyo? Opo, tama po. Ngunit ito po ay isang protein bomb. Ayon sa isang pag-aaral sa Food Science Journal noong 2023, ang 100 gram ng huang tae ay may 82 gram ng protina. 4 na beses na mas marami kaysa sa karne ng baka. 9 na beses kaysa sa tokwa. Hindi man lang makalapit ang itlog. Ipaliwanag ko ng simple. Kung kumain kayo ng 100 g ng karne, nang baka makakakuha kayo ng 20 gram ng protina. Ngunit kung 100 gram ng huang tae ang kainin ninyo, 82 gram ng protina ang makukuha ninyo. 4 na beses na mas marami sa parehong dami. Bakit po ganoon kalaki ang pagkakaiba? Ang huang tae ay dumadaan sa proseso ng pagyeyelo at pagpapatunaw ng paulit-ulit sa loob ng 4 na buwan.
Sa prosesong iyon, natatanggal lahat ng tubig at protina na lang ang natitira. Kaya ang density nito ay sumisiksik ng 5.2 beses. Tulad ng isang espongha. Kapag piniga mo ang lahat ng tubig, tumitigas ito, hindi po ba? Ganon din ang huwang tae. Wala ng tubig, puro siksik na protina na lang. Ang mas nakakagulat ay ang taglay nitong leucine. Ang 100 gram ng huwang tae ay may 6.8 gram ng leucine, halos doble ng sa karne ng bibe. At mahigit 5 beses ng sa itlog. Natatandaan ninyo, para makabuo ng kalamnan, kailangan ng higit sa 2.5 g ng leucine sa isang kainan. Sa huwang tae, 50 g lang ang kainin ninyo, may 3.4 g na kayong leucine, siguradong lampas sa kailangan. Nag-aral dito ang University of Bergen sa Norway. Ang leucine absorption rate ng tuyong isda ay 2.8 beses na mas mataas kaysa sa sariwang isda. Bakit po kaya? Maraming tubig ang sariwang isda. Kaya kailangan munang iproseso ng tiyan ang tubig bago ang protina. Tumatagal ito. Samantalang ang huwang tae ay halos walang tubig, ang protina nito ay nasa free form na. Ano ang free form? Ito ay isang anyo na direktang na-absorb ng katawan nang hindi na dumadaan sa mahabang proseso ng digestion. Sa madaling salita, ang sariwang isda ay kailangan pang paghirapan ng tiyan na tunawin, samantalang ang huwang tae ay diretso na sa daluyan ng dugo. Kaya't napakataas ng absorption rate nito. Ikwento ko po ang tungkol sa ating mga pambansang atleta. Ang sabaw ng huwang tae na may itlog ay isang mahalagang bahagi ng almusal ng ating winter national team. Bakit huwang tae ang pinapakain sa kanila? Ang mga atleta ay napupunit ang mga kalamnan sa gabi habang nagsasanay. Pagkagising sa umaga, kailangan nilang mabilis na mapagaling ang mga kalamnan at walang tatalo sa huwang tae para dito. Sinukat ito ng research team ng Philippine Sports Commission. Kapag kumain ng huwang tae, bumibilis ng 31% ang muscle recovery. Mas mabilis kaysa sa ibang protina. Noong Oktubre ng nakaraang taon, pumunta sa akin si Lola Teresita Gomez, 76, taong gulang mula sa Davao City. Nag-aalala daw siya dahil numinipis ang kanyang mga braso at binti. Doktor, kumakain naman ako ng karne at itlog, pero bakit po ako lalong pumapayat? Nang suriin ko siya, ang kanyang muscle mass ay 59% lang ng normal. Lola, subukan po ninyong kumain ng huwang tae. Gawin ninyong sabaw. Huwang tae po. Mabuti po ba iyon sa kalamnan? Opo. 4 na beses po ang protina nito kaysa sa karne ng baka. Kahit nag-aalinlangan sinimulan niya ito, araw-araw siyang nagluluto ng sabaw ng huwang tae na may itlog para sa almusal. Pagkalipas ng 3 buwan, gulat na gulat si Lola nang bumalik. Doktor, tingnan ninyo po ang braso ko. Nagkalaman na, nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 5.2 kilogram sa loob lang ng 3 buwan. Sa 20 taon kong panggagamot, iyon ang pinakamabilis na pagtaas na nakita ko. Mga kaibigan, may isa pang bentahe ang huwang tae. Madali itong imbak. Ang karne kahit ilagay sa ref ay nasisira sa loob ng 3 araw. Ang isda, 1 o 2 araw lang nangangamoy na. Ngunit ang huwang tae, tatagal ng 1 o 2 buwan. Ilagay lang sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw. Bibigyan ko kayo ng praktikal na paraan. Bumili ng 1 piraso ng huwang tae. Ibabad ito sa tubig sa loob ng 30 minuto para lumambot. Pagkatapos, himayin ito sa katamtamang laki. Pwede itong gawin gamit ang kamay. Sa isang kaldero, magpakulo ng 1 litro ng tubig. Kapag kumulo na, ilagay ang huwang tae. Magdagdag ng 2 binating itlog. Lagyan ng 1 kurot ng asin at 1 kutsarang giniling na bawang. Pakuluan ng 5 minuto at tapos na. Ito po ang sabaw ng huwang tae na may itlog. Kumain ng 1 mangkok nito tuwing umaga. Sapat na ang 50 gram ng huwang tae? Samahan ninyo ng 1 tasang kanin at perpekto na. Sa protein evaluation ng WHO, ang kombinasyon ng huwang tae at itlog ay nakakuha ng perfect score. Ibig sabihin, ito ang pinaka-ideal na kombinasyon ng protina. Ngunit hindi pa po dito nagtatapos. Hindi lalaki ang kalamnan ninyo kung huwang tae lang ang kakainin. May isa pang kailangan. Kung wala ito, kahit gaano karaming huwang tae ang kainin ninyo, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ang sikretong hindi alam ng 99% ng mga tao.
Para sa mga nakasubok ng kumain ng Huangte, pakipindot po ang numerong 1 sa comments. Ngayon, ibubunyag ko na ang dalawang sikretong iyon. Ang sikreto numero 2 ay vitamin D. Vitamin D po, hindi po ba para sa buto yan? Tama po. Ngunit napakahalaga rin nito sa kalamnan. Kung walang vitamin D, hindi mapupunta ang protina sa kalamnan. Ipaliwanag ko ng simple. Sabihin nating kumain kayo ng huangtae, pumasok ang protina sa inyong daluyan ng dugo. Ngunit para makarating ang protina na ito sa kalamnan, kailangan ng maghahatid dito. Iyon po ang vitamin D. Sa isang construction site, kahit dumating ang mga materyales, kung wala ang foreman, hindi uusad ang trabaho. Hindi po ba ang vitamin D po ang foreman na iyon? Ayon sa isang survey ng Endocrine Society of the Philippines noong 2024, 91% ng mga senior citizens na may edad 60 pataas ay kulang sa vitamin D. 91% po. Bakit po ganoon karami? Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng balat na gumawa ng vitamin D. Noong bata pa, sapat na ang pagpapaaraw para makagawa ng vitamin D, ngunit paglampas ng 60, hindi na ganoon. Bukod pa riyan, madalang na kayong lumabas ng bahay. Kung nasa loob lang ng bahay, hindi kayo nasisikatan ng araw, kaya lalong bumababa ang vitamin D. Nagsagawa ng 5 taong pag-aaral ang Tufts University. Sinubaybayan nila ang 1,200 na senior citizens. Hinati sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay may sapat na vitamin D, habang ang isa naman ay kulang. Parehong dami ng protina ang kinain ng 2 grupo, 100 gram bawat araw. Pagkatapos ng 5 taon, nakakagulat ang resulta. Sa grupong may sapat na vitamin D, 74% ng kinain nilang protina ay napunta sa kalamnan. Ngunit sa grupong kulang sa vitamin D, 19% lang ang napunta sa kalamnan. 3.9 beses ang pagkakaiba. Saan napunta? Ang natitirang 81% naging taba. Kaya kapag kulang sa vitamin D, kahit kumain ng protina, tumataba lang kayo. Ang simpleng pagkakatulad ay ganito dumating ang materyales sa pabrika. Ngunit kung walang mag-oopera ng makina, matatambak lang sa bodega ang mga materyales, hindi po ba kapag walang vitamin D, naiipon lang sa tiyan ang protina? Noong Hunyo ng nakaraang taon, pumunta sa akin si Lola Remedios Villanueva, 69 taong gulang, mula sa Batangas. Kumakain daw siya ng huangte at karne ng bibe. Doktor, masipag po akong kumain ng protina, pero bakit po hindi lumalaki ang mga braso at binti ko at tiyan ko lang ang lumalaki? Nang suriin ko siya, ang kanyang vitamin D level ay 12 lang. Ang normal ay 40 pataas, wala pa sa sangkapat ng kailangan. Lola, sobrang baba po ng vitamin D ninyo, kaya sa tiyan lang napupunta ang protina. Vitamin D po, ano po iyon? Iyon po ang foreman sa pagbuo ng kalamnan. Kung wala iyan, hindi uusad ang construction. Niresetahan ko si Lola ng vitamin D supplements. Isang maliit na tableta na nabibili sa botika. Isang tableta lang tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 buwan, gulat na gulat si Lola nang bumalik. Doktor, pareho lang po ang kinain ko, pero ngayon lumalakas na ang mga braso ko. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 4.1 kilogram. Ang kanyang vitamin D level ay umakyat na sa 43. Mga kaibigan, tuturuan ko kayo kung paano malaman ang inyong vitamin D level. Pumunta sa ospital at magpa-blood test. Sabihin ninyong gusto ninyong magpa-check ng vitamin D. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 1,500 piso. Sa resulta, makikita ninyo ang isang numero. Dapat ang numerong ito ay 40 pataas. Kung 30, kulang na iyon. Kung 20, malala na ang kakulangan. Ano ang gagawin? Kung kulang, una, magpaaraw. Lumabas ng bahay ng 30 minuto araw-araw. Huwag takpan ang mga braso at binti. Makakagawa kayo ng vitamin D sa ganitong paraan. Pangalawa, uminom ng supplements. Sa botika may tinitindang vitamin D. Maliit na tableta lang ito. Uminom ng isa tuwing umaga. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng mga 1,500 piso at sapat na para sa isang buwan. At inumin ito kasabay ng mamantikang pagkain. Ang vitamin D ay oil soluble. Kapag ininom pagkatapos kumain, mas madali itong ma-absorb. Ngunit hindi pa sapat ang vitamin D. May isa pa pong sikreto. Ito ang pinakamahalaga, ngunit 99% ay hindi ito alam. Ang akala pa nila dapat itong bawasan. Pero kapag binawasan ito, magiging 0 ang kalamnan ninyo.
Kahit kumain ng Huang Tai at uminom ng vitamin D, kung wala ito, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ang kinakain ninyo araw-araw. Ang sikreto numero 1 ay kanin. Kanin po, hindi po ba carbohydrates yan? Hindi po ba nakakataba? Hindi po. Iyan ay isang malaking maling akala. Kung walang kanin, hindi mapupunta ang protina sa kalamnan. Nagsagawa ng isang mahalagang eksperimento ang Johns Hopkins University. Hinati nila ang 300 na senior citizens sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay kumain ng 100 gram ng Huang Tai lamang. Ang isa namang grupo ay kumain ng 100 gram ng Huang Tai at 200 gram ng kanin. Ang resulta pagkatapos ng 3 buwan ay nakakagulat. Ang grupong kumain ng Huang Tai lang ay may muscle synthesis rate na 23%. Ngunit ang grupong kumain ng Huang Tai at kanin ay may 89%. 3.9 beses ang pagkakaiba. Bakit po nangyari ito? Kapag kumain ng kanin, naglalabas ng hormonang tinatawag na insulin. Ang insulin na ito ang sapilitang naghahatid ng protina sa kalamnan. Ipaliwanag ko ng simple. Ang protina ay parang kargamento na lumulutang sa daluyan ng dugo. Para madala ang kargamentong ito sa kalamnan, kailangan ng delivery truck. Ang truck na iyon ay ang insulin. Kailangan kumain ng kanin para lumabas ang insulin at kailangan ng insulin para maihatid ang protina sa kalamnan. Kung walang kanin, walang truck. Kaya ang protina ay paikot-ikot lang sa daluyan ng dugo hanggang sa mailabas ng katawan. Nagsagawa ng follow-up study ang McGill University. Ano ang mangyayari kung protina lang ang kakainin? 17% ang makakarating sa kalamnan, 38% magiging taba, at 45% ay ilalabas ng katawan. Halos kalahati ng kinain ninyong protina ay diretso lang sa inidoro. Ang natitira ay magiging taba sa tiyan. 17% lang ang mapupunta sa kalamnan. Ngunit kung sasabayan ng kanin, magbabago ito. 89% mapupunta sa kalamnan, 6% magiging taba, at 5% mailalabas ng katawan. Mga kaibigan, alam ninyo ba kung gaano ito kahalaga? Kahit gaano karaming Huang Tai ang kainin ninyo, kung hindi kayo kakain ng kanin, hindi lalaki ang kalamnan ninyo. Tiyak na tataba lang kayo. Sayang lang ang pera. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, pumunta sa akin si Lolo Ricardo Santos, 73 taong gulang mula sa Mandaluyong City. Masipag daw siyang kumain ng protina. Doktor, kumakain ako ng Huang Tai at karne ng bibe, pero bakit po hindi lumalaki ang kalamnan ko, Lolo? Kumakain po ba kayo ng kanin? Kanin po. Hindi po, binawasan ko kasi baka tumaba ako. Kalahating tasang kanin lang po ang kinakain ko. Yung pala ang problema. Lolo, kailangan po ninyong dagdagan ang kanin. Kung walang kanin, hindi mapupunta ang protina sa kalamnan. Dagdagan ko po ang kanin. Hindi po ba ako tataba? Hindi po. Kapag sinabayan ng protina sa kalamnan po iyan mapupunta. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ito ni Lolo. Sa bawat 50 gram ng Huang Tai na kinakain niya, sinasabayan niya ng 150 gram ng kanin. Pagkalipas ng 2 buwan, gulat na gulat si Lolo nang bumalik. Doktor, dinagdagan ko ang kanin pero hindi ako tumaba. Sa halip, lumaki ang mga braso at binti ko. Nang sukatin namin ang kanyang muscle mass, tumaas ito ng 3.6 kg. Ang timbang niya ay hindi nagbago. Naging kalamnan ang dapat sanang maging taba. Mga kaibigan, mahalaga ang ratio. Sa bawat 1 jeng ng protina, kailangan ninyong kumain ng 2 hanggang 3 jeng ng carbohydrates. Kung 50 gram ng Huang Tai, mga 150 gram ng kanin iyon. Sa madaling salita, kung kumain kayo ng kalahating piraso ng Huang Tai, samahan ninyo ng 1 tasang kanin. Kung 100 gram ng karne ng bibi, 1 tasa at kalahating kanin naman. Ito ang pinakamalaking pagkakamali, ang bawasan ng kanin at kumain lang ng karne para lumaki ang kalamnan. Hindi po, kabaligtaran po iyon. Kapag binawasan ng kanin, lalong bibilis ang pagkawala ng kalamnan. Nagsagawa ng 10 taong pag-aaral ang Harvard University. Sa mga senior citizens na binawasan ng kanin at protina lang ang kinain, nabawasan sila ng 1.8 kg ng kalamnan kada taon. Sa kabilang banda, ang mga kumain ng kanin kasabay ng protina ay nadagdagan ng 0.8 kg ng kalamnan kada taon. 2.6 kg po ang pagkakaiba. Sa loob ng 10 taon, 26 kg yon. Napakalaking pagkakaiba, hindi po ba? Mga kaibigan, ibuod ko ang practical na paraan. Sa umaga, kumain ng 1 mangkok ng sabaw ng Huang Tai na may itlog. Siguraduhin samahan ito ng 1 tasang kanin. Sa tanghali, kumain ng 100 gram ng karne ng bibe. Samahan ito ng 1 tasa at kalahating kanin.
Sa gabi, uminom ng isang basong soy powder na may gatas. Samahan ito ng kalahating tasang kanin. At huwag kalimutan, ang vitamin D supplement, isang tableta tuwing umaga. Iyon lang po lahat. Sundin ninyo lang ito. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na kayo gaanong hinihingal sa pag-akyat ng hagdan. Pagkalipas ng 1 buwan, madali ninyo nang mabubuksan ang takip ng bote. Pagkalipas ng 3 buwan, magaan ninyo nang mabubuhat ang inyong apo. Nakita ko na po ito sa 2,400 na pasyente sa loob ng 20 taon. Lahat ng sumunod sa paraang ito ay lumaki ang kalamnan. Walang exempted. Kaya ninyo rin po ito. Totoo po. Ngayon, ibuod natin ang ating napag-usapan. Hindi lalaki ang kalamnan sa itlog at tokwa. Kulang ito sa leucine at mababa ang absorption rate. Sa halip, kainin ang 3 ito. Pangatlo, tostadong soy powder, 7 beses na mas concentrated kaysa tokwa. Ihalo sa gatas, 5 minuto lang, tapos na. Pangalawa, karne ng bibe, 1.3 beses na mas maraming leucine kaysa chicken breast. At good fat ang taba nito, ilagay ito ng matagal. Panguna, wang tae pinatuyong isdang polak, ito ay isang protein bomb. 4 na beses ng baka 9 na beses ng sa tokwa. Lutuin itong sabaw na may itlog. Ngunit hindi sapat ang mga ito. Siguraduhing uminom ng vitamin D. Ito ang foreman sa pagbuo ng kalamnan. Bumili ng supplement sa botika at uminom ng isa tuwing umaga. At hindi dapat bawasan ng kanin. Ang kanin ang naghahatid ng protina sa kalamnan. Sa tuwing kakain ng protina, laging samahan ng kanin. Iyon lang po lahat. Ito mismo mga payong ibinibigay ko sa mga pasyente ko sa klinika. Ganito rin ang kinakain ng mga magulang ko. Si Lola Elena Santos na naka-wheelchair nang dumating noong nakaraang taon ngayon ay araw-araw nang namamalengke. Si Lolo Jose Cruz na hirap lunukin ng chicken breast ngayon ay nakikipaglaro na ng bola sa apo niya. Si Lola Remedios Villanueva na tiyan lang ang lumalaki dati ngayon ay may laman na ang mga braso. Sila po ang mga sumunod sa paraang ito. Kaya ninyo rin po, simulan ninyo ngayon. Pumunta sa supermarket at bumili ng huang tae, pumunta sa botika at bumili ng vitamin D, at dagdagan ng 1 tasang kanin ang inyong kinakain. Sa loob ng 2 linggo, mag-iiba ang pakiramdam ninyo. Sa 1 buwan, mapapansin ito ng pamilya ninyo. Sa 3 buwan, kayo mismo ang magugulat. Kapag sinabi ng apo ninyo, Lola, buhatin mo ako, o Lolo, laro tayo, wag na kayong mag-atubili. Buhatin ninyo sila. Kapag umaakyat ng hagdan, hindi ninyo na kailangang huminto sa gitna. Kapag namamalengke, hindi na kayo mahihirapan dahil sa bigat. Hindi ninyo na kailangan tawagin ang anak ninyo para lang buksan ang takip ng bote. Kayo mismo makakagawa ng lahat. Iyan ang natutunan ko sa 20 taong pagtingin sa mga pasyente. Ang edad ay numero lang. Kung may sapat na kalamnan, kahit 70 anyos na kaya ninyong mamuhay na parang 50 anyos. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito mula sa Gintong Kalusugan, pakipindot po ang subscribe at like. Sa gayon, patuloy akong mag-a-upload ng mga impormasyong tulad nito na sa ospital ninyo lang maririnig. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo para sa malusog na pagtanda. At pakishare po ang video na ito sa mga kakilala ninyo. Ang inyong pamilya at mga kaibigan ay maaring mga ilangan din ng impormasyong ito. Mas masaya kung sabay-sabay tayong magiging malusog, hindi po ba? Mag-iwan po ng komento sa ibaba na sisimulan ko ito ngayon, ang inyong determinasyon ay malaking tulong sa akin. Taos-puso kong hinahangad ang inyong kalusugan habang kayo ay tumatanda. Simulan ninyo ngayon. Ito ang unang hakbang sa pagbabago ng inyong buhay.